Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Russell. 36 years old na ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Imos, Cavite. Madalas ay pinakikinggan ko dito sa opisina namin ang inyong programa at heto na nga ang naging libangan namin. Minsan ay nakikinig kami sa inyong YouTube channel na Papadudod Stories. Na-inspire naman akong sumulat sa inyo dahil na rin sa pagpupursige ng aking asawa. Papadudot, kasama sa kwento ko si Cara Mia, isang Italian Pinay at ang kaisa-isang babae sa aking buhay. Nagsimula kami bilang mag-best friends. High school pa lamang kami ay close na kami. Hanggang sa magtapos nga kami ng college ay matibay pa rin ang friendship naming dalawa. Pero ang hindi alam ni Cara Mia ay matagal na akong may pagtatangi sa kanya. Sekreto ko siyang minamahal at nasasaktan ako sa tuwing magkasama si Cara Mia at ang boyfriend niya noon na si Jordan. Hanggang sa isang gabi isang balita ang nakarating sa akin. Russell, nakipaghiwalay na si Jordan sa akin. Pag-amin sa akin ni Cara Mia habang kausap ko siya sa cellphone. Siyempre nagulat naman ako sa balita. Sino mag-aakala na mauuwi silang dalawa sa hiwalayan? Samantalang ang sweet-sweet nila. Pero bakit? Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin, Russell. Nasasaktan ako sa ginawa niya. Naiiyak na sagot pa ni Cara Mia sa akin. Napahinga na lamang ako ng malalim sa aking mga narinig. Una pa lang kasi ay tutol na ako sa relasyon ni Cara Mia at Jordan dahil alam kong may reputasyon ang lalaking yon bilang isang babaero. Ikaw naman kasi, masyado mo kasing minamahal si Jordan. Kaya tuloy nasasaktan ka ngayon, ang sabi ko sa aking kaibigan. Wala naman sigurong masama sa ginawa ko. Ginawa ko naman ang dapat para lang sumaya siya. Binigay ko sa kanya ang lahat. Sinakripisyo ko ang sarili ko. Naglaan ako ng oras para sa kanya. Ginawa ko ang lahat ng yon sa pag-aakalang hindi ako magkukulang sa kanya. Pero ano? Kulang pa pala yung mga ginawa ko para pumirme siya sa akin. Ngayon, Russell, sabihin mo sa akin, ano pa ba sa tingin mo ang kulang sa mga ginawa ko? Tanong pa niya sa akin. Hindi ka na nagkulang kay Jordan. Siya ang may pagkukulang sa iyo. Paglilinaw ko. Ano bang gagawin ko para bumalik lang siya sa akin, Russell? Tulungan mo naman ako. Pakiusap niya noon sa akin. Agad ko naman siyang sinagot, Papadudot. Hindi mo dapat pinapahirapan ang sarili mo. Para lang sa lalaking yon. Kung hindi para sa iyo si Jordan, huwag mong ipilit. Maraming lalaki dyan na pwedeng magmahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal na binigay sa iyo ni Jordan. Marami dyan ang nakakahigit kaysa dyan sa boyfriend mo. Kaya kung pwede, talas-talasan mo rin ang paningin mo kapag may time ka. Kasi malay mo nandyan lang pala sa tabi-tabi yung lalaki na katadhana talaga para sa iyo. Yon ang naging payo ko sa kanya. Tawagin mo na akong tanga o martir pero si Jordan pa rin ang mahal ko. Insist niya sa akin. Sige, magpakatanga ka pa sa lalaking yon. Napapailing ako habang sinasabi niya ang mga yon. Wala ka kasi sa katayuan ko. Kaya mo nasasabi ang lahat ng yan. Balik niya sa akin. Okay, ganito na lang ang gawin mo. Advice ko sa iyo mag-usap ulit kayo ni Jordan. Alamin mo sa kanya kung ano pa ba ang kulang. Bakit kanya hiniwalayan? At kung magle-level up pa yung katangahan mo subukan mo maghabol. Gawin mo ang kahiya-hiyayang sarili mo. Yon ang diretsahang payo ko sa aking kaibigan. Teka, ano bang klaseng payo yan? Tila disappointed si Cara Mia sa sinabi ko sa kanya.
Kung sasabihin ko naman sa iyo na hiwalayan mo siya hindi mo naman din susundin. Magsasayang lang ako ng laway sa iyo. Katwiran ko. Sana pala hindi na lang kita tinawagan. Malungkot na sagot niya sa akin. Magkaroon ka rin ng kaunting pride at respeto sa sarili mo. At saka kaunting common sense lang. Hiniwalayan ka na ni Jordan kasi hindi ka na niya mahal. So bakit mo pa mamahalin ang isang taong hindi ka naman mahal? Paliwanag ko sa kanya. Pilit kong pinarealize sa kanya na hindi worth it na balikan niya si Jordan. Karamiya, ang gusto ko lang ay maliwanagan ka. Hindi ko kailanman hinahangad na masaktan ka. Kaibigan mo ko. Handa kitang tulungan anytime. Tandaan mo yan. Dagdag ko pa. Ikaw, naranasan mo na bang masaktan ng dahil lang sa pag-ibig? Usisa niya sa akin habang tumigil siya noon sa pag-iyak. Naranasan ko na rin yan. Pero dahil sa mga heartbreaks na yan marami akong natutunan. Kaya sinishare ko sa iyo yung mga natutunan ko sa iyo. Pagbabahagi ko naman sa kanya. Pero minsan kahit nasabihin natuto ka na kapag nadali ka ng pag-ibig mawawala yung mga natutunan mo. May punto si Karamiya at sumang-ayon ako doon sa sinabi niya. Kung hindi na lang kaya ako magmahal, hirit pa niya sa akin. Naku, hindi mo magagawa yan. Walang tao ang hindi makakaiwas sa pag-ibig. Once na iniwasan mo ang pag-ibig lalo kang lalapitan nito. Karamiya, huwag tayong matakot sa pagmamahal. Kahit na ilang beses pa tayong nasaktan, bahagi talaga ng buhay ang pag-ibig. Ano Karamiya, iiyak ka pa ba? Agad naman siyang sumagot sa akin. Susubukan ko Russell, salamat ha. Ikaw kasi yung palaging sandalan ko kapag may problema ako. Kaibigan kasi kita, kaya ako ginagawa ito. Sabi ko na lamang sa kanya noon. Papadudot na natili kaming magkaibigan ni Karamiya sa kabila ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong alam ni Karamiya na mahal ko siya. Pero nanatili siyang nagbubulag-bulagan dahil nga mahal pa rin niya si Jordan. Lihim nga lang akong nasasaktan noong panahong devastated siya. Dahil si Jordan ay ikinasal sa ibang babae. Ako ang naging sandala noon ni Karamiya at dinamayan ko siya sa abot ng makakaya ko. Hanggang sa isang araw ay tuluyan ko nang naipagtapat kay Karamiya na mahal ko siya. Samantala makalipas ang ilang buwan ay naging kami ni Karamiya. Oo, Papa Dudut. Naging panakipbutas ako pero willing naman ako dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya. Kaso isang araw, nagkalabuan kami dahil nalaman niyang pinsan ko pala yung babaeng umagaw kay Jordan. Pero dahil ayaw kong mawala si Karamiya sa akin kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para magstay siya sa akin. Pero dumating ang panahon na sinubo kami ng tadhana ni Karamiya. Nagtampo siya sa akin nang malaman niyang sinekreto ko sa kanya na ang babaeng umagaw kay Jordan ay walang iba kundi ang pinsan ko. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo. Patawarin mo kung sinekreto ko sa iyo na pinsan ko si Marie Chris. Paghingi ko sa kanya ng paumanhin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magpinsan kayo ni Marie Chris? Seryosong tanong niya sa akin. Wala naman sigurong dahilan para isekreto sa akin na pinsan mo pala yung babaeng umagaw sa boyfriend ko. Tatanggapin naman kita kahit na pinsan mo pa siya. Baka kasi hiwalayan mo ako kapag nalaman mong pinsan ko si Marie Chris. Pero sasabihin ko naman yun sa iyo sa tamang panahon. Katwiran ko sa kanya. Kaso ang tanong kailan mo sa akin yun sasabihin? Isang taon na rin tayong magkarelasyon tapos ngayon mo lang nalaman ng totoo? Nagtatampo pa rin noon ang girlfriend ko. Please Karamiya, patawarin mo na ako. Pakiusap ko noon sa kanya. Okay, patatawarin kita. Huwag mo nang uulitin na magsinungaling sa akin.
At kung meron pa akong dapat na malaman sabihin mo na kaagad sa akin ngayon. Mahinahon niyang tugon sa akin. Wala na akong tinatago pang sekreto sa iyo. Promise, hindi na mauulit ito. Yun naman ang paniniguro ko sa kanya. Nga pala Russell, may sasabihin ako sa iyo. Panimula niya. Kahapon, aksidente nagkita kami ni Jordan sa palengke. Pag-amin ni Karamia sa akin. Talaga? Hindi naman ako nakaramdam ng selos dahil syempre hindi naman ako seloso at malaki ang tiwala ko sa girlfriend ko. Kinausap niya ako pero huwag kang mag-alala. Hindi rin naman kami nagtagal. Pagpapatuloy niya. Ano naman yung sinabi niya sa'yo? Usisa ko sa kanya. Ayun, humingi siya sa akin ng tawad. Sagot niya. Affected ka ba? Agad namang sumagot si Karamia sa tanong ko. Hindi na syempre, nakamove on na ako. At saka may boyfriend na ako, ikaw. Bakit pa ako magiging affected sa kanya? Tanong niya sa akin. Masaya na si Jordan at Marie Chris. Hindi na dapat natin sila pinapansin. Sabi ko na lamang noon. Nasa nang ayun na naman kaagad ng girlfriend ko. Tama ka. Basta ako sinasabi ko lang yun sa'yo para at least alam mo. Papadudot pagkatapos noon ay naging maayos na ulit ang relasyon namin ni Karamia. And to make the story short ay nagplano na kaming magpakasal noon. Dumaan kami sa maayos na proseso ng kasal. Nagkaroon ng counseling seminars at nagkaroon pa nga kami ng retreat sa Bataan. Akala ko papadudot ay maayos na ang lahat pero ang hindi ko alam. Nakakutob na pala ang mama ko tungkol kay Karamia. Anak, sigurado ba talaga siya na ikaw ang gusto niyang pakasalan? Seryosong tanong niya sa akin. Nung una ay nagulat ako at naguluhan sa pahiwatig sa akin ni mama. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Napapansin ko kasi na simula nung pinaplano ninyo yung kasal parang nagdadalawang isip pa siya. Yun ang obserbasyong sinabi sa akin ni mama. Pero nung mga sandaling yon ay confident ako sa aking girlfriend. Ma, matutuloy po ang kasal namin hindi ba? Wala naman po kami naging problema noong mga araw ng preparasyon. Lalo na po nung counseling namin. Kung hindi pa siya handang magpakasal sa akin di sana sinabi na niya sa akin. Pahayag ko. Malay mo baka nahihiya lang siya sa atin. Lalo na sa'yo. Balik niya sa akin. Sa puntong yon ay nakaramdam na rin ako ng kaba. Pero dininay ko yon sa aking puso. Mahal na mahal po ako ni Karamia. Maniwala po kayo. Matutuloy po ang kasal. Kinukutuban lang kasi ako anak. Yon ang mga katagang sinabi ni mama na lalong nagpakaba sa akin. Ma, promise. Kahit na po may asawa na ako maglalambing pa rin ako sa inyo. Pagbabago ko na lamang ng usapan namin. Sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala na mag-aasawa ng bunso ko. Naiiyak na wika ni mama sa akin. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ma, wag na po kayong umiyak. Dapat masaya po kayo para sa anak ninyo. Pag-aalo ko naman sa kanya. Russell, masaya ako kapag nakikita kitang masaya. Hiling ko lang sana sa Diyos na sana'y maging mabuting asawa si Karamia sa'yo. Sana'y maging masaya ka sa piling niya. Yon ang huling sinabi ni mama sa akin bago dumating ang araw na pinakahihintay ko. Ngunit papadudot sa araw mismo ng kasal namin ni Karamia, isang nakakagulat na desisyon ang kanyang ginawa. Hindi po siya sumipot sa kasal namin at ayon sa kanyang amang si Mr. Peretti, nagdesisyon si Karamia na huwag munang ituloy ang aming kasal dahil hindi pa siya sigurado kung mahal niya ako. Papadudot sobrang nagdurugo ang puso ko noon nang iwanan ako mismo ng bride sa altar. Parang nga siyang eksena sa pelikula pero hindi ko talaga akalain na mangyayari yon sa totoong buhay.
Sa isang iglap ay nasayang ang lahat ng pinagpagura namin lalo na sa preparasyon ng kasal. Pero higit ako ng hinayang sa ilang taong pagsasama namin ni Karamia na nauwi lamang sa wala dahil sa pangyayaring yon. Papadudot masakit pala talaga ang iwanan ng taong mahal mo. Papadudot pagkatapos ng pangiiwan ni Karamia sa akin sa harapan ng altar ay wala akong naging balita na sa kanya. Ako naman walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin yon ni Karamia. Ang alam ko ay hindi ako nagkulang sa kanya kaya hindi ko deserve na mapahiya at masaktan ng ganon. Hanggang sa isang gabi nagulat na lamang ako na bigla na lamang akong tinawagan ni Karamia. "I'm sorry Russell," sabi niya sa akin sa kabilang linya noon. "Bakit mo ba nagawa sa akin yon?" Sa puntong yon ay nagdemand na ako ng kasagutan mula sa kanya. "Nagawa ko lang yun kasi naguguluhan pa rin ako." Yun ang unang sagot niya sa akin. "E di sana sinabi mo kaagad sa akin para hindi na natin tinuloy ang kasal. Tingnan mo nga ang ginawa mo sa akin. Nilagay mo ko sa kahihiyan. Nilagay mo ang pamilya ko sa kahihiyan." Tila may paninising sabi ko sa kanya. "Pinagsisisihan ko na yon Russell. Hindi ko dapat ginawa yon sa'yo," sabi naman niya sa akin. "Hindi ba bago tayo kinasal, nag-counseling pa tayo? Tapos nag-seminar pa tayo. Akala ko okay na Karamia. Pinaasa mo ko na okay na ang lahat. Yun ang dinadamdam ko sa'yo. Pinaasa mo lang ako." Doon ay nilabas ko talaga sa kanya ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. "Siguro nga umatras ako sa kasal natin pero tandaan mo Russell, na kahit kailan hindi kita niloko. Nagkataon lang na naguluhan ako sa mga nararamdaman ko." Katwiran niya sa akin. "Bakit? Si Jordan na naman ba?" Alam kong nag-aalinlangan siyang sagutin ang tanong ko na yon. Pero sa huli nagpasya na rin siyang umamin. "Oo Russell," sagot niya. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa aking ex-fiancé. Akala ko ba nakalimutan mo na siya? Yun ang akala ko. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin pala siya pagtatapat niya sa akin. "Karamia naman. May asawa na si Jordan. Masaya na siya sa pamilya niya. Tapos hanggang ngayon siya pa rin ang iniisip mo?" Tila naiinis kong sabi sa kanya. Sa totoo lang ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gulong-gulo pa rin ako, ang sabi ni Karamia sa akin. Samantala nagdesisyon akong itanong sa kanya ang matagal ko nang dapat tinanong noon. "Mahal mo ba talaga ako? O napipilitan ka lang na mahalin ako?" Hindi naman kaagad nakasagot si Karamia kahit na hindi ko siya nakikita ay nararamdaman kong nag-aalinlangan siyang sagutin yon papadudot. "Minahal naman kita Russell. Sinubukan kong ibigay sa iyo ang buong puso ko. Kaso, maya-maya ay sagot niya sa akin pero nagpasya siyang wag na lamang ituloy. Ang sakit ng ginawa mo sa akin Karamia. Ang sakit ng ginawa mo. Ginawa mo lang akong panakipbutas," ang sabi ko sa kanya. "Kaya ako tumawag sa iyo ay para humingi ng sorry," sabi na lamang niya sa akin. "Sa palagay mo, mapapatawad kita sa ginawa mo sa akin?" "Hindi Karamia. Hindi." May diin na sagot ko sa kanya. "Wala akong magagawa kung hindi mo ko kayang patawarin. Sige na, ibababa ko na tong phone." Pero naputol yung sinasabi niya nang sinubukan ko siyang i-interrupt. "Sandali, huwag mo munang ibaba. May gusto ka ba bang marinig sa akin?" Tanong niya sa akin habang pinipigilan niya ang daloy ng kanyang emosyon. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan ang aking pagluha. "Sige, patatawarin kita. Kung makikipagbalikan ka sa akin." "Ano, may pag-asa bang magkabalikan tayong dalawa?" Tanong ko sa kanya. "Meron naman kaso hindi ko pa masasabi sa ngayon. Hindi ko alam eh.
Siguro kapag nawala na ng tuluyan sa puso ko si Jordan. Basta Russell, hindi ko alam. Yun ang sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Papadudot, lalo akong nasaktan sa mga narinig ko mula kay Karamia. Pero wala akong choice noon kundi ang tanggapin ang lahat at mag-move on. Tama nga yung sinasabi ng iba na moving on is not easy. But if you have the motivation to forget the pain, makakalimutan mo rin ang mga masasakit na alaala at matututo kang magpatawad. Papadudot dahil na rin siguro sa pagmamahal ko kay Karamia, kaya nakuha ko siyang patawarin. Samantala maraming buwan pa ang lumipas at hindi ko na nakita pa si Karamia. Nabalitaan ko pa nga na nasa Italy na raw siya. Akala ko hindi ko na siya makikita pang muli. Pero isang araw ay aksidente nakita kami sa isang kasal at doon ay muling nag-spark ang aming pagmamahalan. Kumusta ka na? Ang tagal din nating hindi nagkita. Teka, balita ko nag-abroad ka daw. Ang sabi ko kay Karamia nang magkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan siya. Nagpunta ako ng Italy. Pinag-aral ako ni Papa doon. Sagot niya sa akin. May bala ka na bang tumira doon sa Italy? Seryosong tanong ko sa kanya. Oo. Sabi kasi ni Papa gusto niya na doon kami manirahan. Nalungkot naman ako nung narinig ko yon. Kung maninirahan ka na doon hindi na kita makikita pa. Russell, alam mo ba? Na-miss kita lalo na nung nasa Italy ako. Pagtatapat sa akin ni Karamia. Kung sakaling pagbigyan tayo ng tadhana na may kasal ulit sa pangalawang pagkakataon, sa palagay mo magiging maayos na ba ang lahat? Tanong pa niya sa akin. Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw ang nakakaalam niyan. Nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maging maayos ang lahat. Sabi ko naman sa kanya. Saglit na natahimik si Karamia bago muling nagsalita makalipas ang ilang segundo. Galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Pinapatawad na kita. Nawala na yung lahat ng sakit sa dibdib ko. Natanggap ko na ang lahat. Ang sabi ko sa kanya. Kung sakaling may kasal tayong muli, sinisigurado ko sa iyo na hindi na ako aatras pa. Yun naman ang paniniguro ni Karamia sa akin. Papadudot yun na siguro ang hudyat para magsimula kaming dalawa ni Karamia. Naging magkaibigan ulit kami at naging masigla ang aming komunikasyon. At sa bawat oras na pumapatak na magkasama kami ay lalo kong nararamdaman ang pagmamahal ko at pagmamahal niya sa akin. Kaya hindi na naging malabo ang second chance sa aming dalawa. So, how do you feel? Tanong ko sa kanya habang nasa restaurant kami at kumakain. Nag-celebrate kami kasi kakapromote ko lang noon bilang supervisor ng BPO company na pinagtatrabahuhan ko. Excited! Masayang masaya. Sagot naman sa akin ni Karamia. Russell? Napalingon naman ako sa kanya ulit. Bakit? Tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Tumango ako sa kanya bilang sagot. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pag-amin ko pa sa kanya. Gusto ko nang ituloy yung naudlot nating kasal. Maya-maya ay tanong niya ulit sa akin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Mabilis namang sumagot si Karamia. Matagal ko nang pinag-isipan to. At sa pagkakataong ito ay talagang sigurado na ako. Ikaw na ang gusto ko mapangasawa. Maniwala ka sa akin. Paano na si Jordan? Panunubo ko sa kanya. Natawa naman siya nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ex. May asawa at 2 anak na si Jordan. Wala na akong pagmamahal pa para sa kanya. Russell, ikaw ang mahal ko kaya ikaw na ang gusto kong makasama sa harapan ng altar. Ano? Ganon ba? Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya, Papa Dudut. Gusto mo pa bang ituloy ang kasal natin? Napangiti naman ako. Ako dapat ang magtanong niyan sa iyo. At kahit alam ko na ang sagot itatanong ko pa rin sa iyo to. For formality reasons. Will you marry me again? Of course, I will marry you again. Masayang sagot ni Karamia sa akin.
Papa Dudut, that was the beginning of a new day for us. Makalipas ang ilang buwan ay natuloy na rin ang kasal namin ni Cara Mia. At sa puntong yon ay ramdam na ramdam ko talaga na ako na ang nag-uukupa sa kanyang puso. Sa ngayon ay ilang taon na kaming kasal at may isa na kaming anak. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. At going stronger pa rin kami ngayon at magpakailanman. Papa Dudut, maigsi lang ang sulat ko sa inyo. Pero alam kong punong-puno po ito ng pag-asa. Totoo nga talagang love is sweeter the second time around. Sana'y makapagbigay po ito ng inspirasyon sa nakakarami. Masaya din kami ni Cara Mia at naging bahagi kami ng Papa Dudut Stories sa iyong YouTube channel. Kung papanarin po itong ma-upload. Muli maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Russell. No matter how hard the past is, you can always begin again. Yan ang aral na gustong ipahiwatig sa kwentong tampok natin sa araw na ito. Maraming pinagdaan ng pagsubok sina Russell at Cara Mia bago naging matatag ang kanilang pagmamahalan. Nagsimula po sila sa secret love, nasaktan, naging panakipbutas, iniwalayan, muling pinagtagpo ng tadhana at naging magkaibigan at sa huli ay naging magkatuluyan. Ngunit hindi magiging posible yon kung hindi naging matatag ang pagmamahal ni Russell kay Cara Mia. Kahit pa ilang beses siyang nasaktan at lumuha ng dahil dito. And love always offers second chances, but for those who are deserving. Nagkaroon ng second chance na Russell at Cara Mia because they are both deserving. Nakita naman natin na nagsisi si Cara Mia sa nagawa niyang pagkakamali at pinatunayan din niya sa huli na she's deserving dahil pareho silang masaya sa buhay nilang mag-asawa. Muli maraming salamat sa iyo Russell at kay Cara Mia sa pagbabahagi ng inyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel sa ating segment na Papa Dudut Stories. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlog. Sana po ay suportahan niyo po yan. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na at nanonood ng aming personal weekly vlogs na Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat na mga bumubuo ng inyong official YouTube channel, ang Papa Dudut sa Papa Dudut Stories. Tandang-tanda ko pa kung ano ang unang kwentong napakinggan ko noong last year. Yung tungkol doon sa letter sender ninyong babae na nakisama sa dalawang lalaki sa iisang bubong. Naintriga kasi ako at simula noon ay nakikinig na ako sa inyong channel at hindi rin po ako nag-i-skip ng mga ads para masuportahan kayo sa inyong ginagawa. Ako ang isang tao na hindi naniniwala sa mga kasabihan ng mga matatanda tulad ng malas daw ang may buhay na nunal sa balikat dahil magiging pasangkrus daw ang buhay. Hindi rin ako naniniwala na malas din daw kapag may buhay na nunal ka daw malapit sa tinutuluan ng luha. Marami mga kasabihang matatanda noon ang pinagtatawanan ko lang kasi napaka-absurd kung paniniwalaan mo. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain noon na may mga kasabihan na tila nagkakatotoo at isa ko sa mga minalas na maging biktima. Papa Dudut, para sa kapakanan ko ay pakikubling mo na lamang ako sa pangalang Wenny. 37 years old, single at isang career woman. Masasabi kong swerte naman ako sa aspetong career. Mataas na ang posisyon ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Pero Papa Dudut, sa edad kong ito ay walang tumatagal na relasyon sa akin. At kung bakit iyan ang nilalaman ng kwento ko. Papa Dudut, marami ang nagsasabi na maganda ako kaya ligawin ako ng mga lalaki. Pero ni isa sa kanila ay walang tumatagal dahil sa sari-sari ang mga unexpected events
ang mga nangyayari sa kanila. Matyaga ako naghintay, Papa Dudut, hanggang sa dumating si Ronaldo, ang aking first boyfriend. Simpleng lalaki lamang si Ronaldo. Matangkad, payat ngunit mabilis at maliksing kumilos. Pero napakabusilat ng kanyang kalooban. Mahal na mahal niya ako at halos ibigay na niya sa akin ang lahat, mapasaya lamang ako. Papadudot noong mga panahong yon ay buo na ang aking isipan na si Ronaldo na ang gusto kong mapangasawa. Samantala meron din akong best friend na lalaki, si Johan. Actually si Johan ang tila naging daan para magkatuluyan kami ni Ronaldo. Okay naman si Johan, cute, medyo chubby, pero napakabait na tao. Kaya ako siya naging best friend dahil nagpakita talaga siya ng concern sa akin. At todo ang suporta niya sa lahat ng desisyong ginagawa ko. Pero nawala si Johan ng ilang taon dahil nagtrabaho ito sa Hong Kong. Siyempre nalungkot ako kasi mamimiss ko siya. But after 3 years ay bigla niya akong tinawagan para ibalita sa akin na nasa Pilipinas na siya at nagpasya kami ni Ronaldo na i-meet siya, Papa Dudut. Dumating ang araw ng pagkikita namin ni Johan. Una kong dumating sa meeting place habang si Ronaldo ay nagpasabi naman na malilate ng dating. Matyaga akong naghintay hanggang sa dumating na nga si Johan. Pumasok kami sa kalapit na fast food at pagkatapos umorder ay umupo kami malapit sa glass window kung saan ay kitang-kita namin ang labas. Makikita ko rin kapag dumating na ang aking boyfriend. Nagkamustahan kami at doon ay nagkwento siya ng kanyang naging buhay sa Hong Kong bilang OFW. Maya-maya ako naman ang kanyang tinanong. Nga pala, hindi mo sinabi sa akin agad na may boyfriend ka na. Ilang buwan na kayo? Actually, mag-iisang taon na kami ni Ronaldo, pag-amin ko. Ganon ba? Nabakas ko sa mukha ni Johan ang lungkot nang marinig niya ang tungkol sa amin ni Ronaldo. Okay naman ba ang boyfriend mo? Okay na okay. Mabait, sweet, thoughtful, hardworking, maalalahanin. To take note, nagwapo siya ha, pagmamalaki ko. Ngumiti lang si Johan sa akin. Sige, siya nang Mr. Right. So nung oras daw darating ang boyfriend mo? Tanong niya pagkaraan ng ilang saglit. Kakatawag lang niya sa akin kanina, ang sabi niya sa akin ay parating na raw siya. Sagot ko naman sa kanya. Wenny, masaya ako para sa iyo. At least ay nakita mo na ang Mr. Right mo. Malungkot niyang sabi sa akin. Ako naman ang nagtanong sa kanya para basagin ang kalungkutan sa kanyang mukha. Ikaw Johan, I'm sure loveless ka pa rin, tama ba? Panunukso ko sa aking best friend. Tumango lamang si Johan bilang tugon. Ilang taong ka na ngayon tapos kahit isang babae wala kang natipuhan. Masyado ka bang choosy or alam mo na, gay ka, umamin ka na Johan, bakla ka no? Biro ko pa sa kanya. Agad namang tumanggi si Johan. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ako bakla ha? Tumawa ako ng malakas. Sus, deny ka pa dyan. Ano ba kasi ang dahilan bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagkakasyota? Tanong ko sa kanya. Personal choice ko lang. At saka alam mo na, hindi ko pa nahahanap ang Miss Right ko. Baka sa kakahanap mo ng Miss Right tumandang binata ka. Biro ko pa sa kanya. Tapos ay nagtawanan kaming dalawa, Papa Dudut. Maya-maya ay nakita ko si Ronaldo na nasa kabilang kalye patawid patungo sa fast food na kinakain namin ni Johan. Natuwa ako at tinuro ko kay Johan ang boyfriend ko. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, Papa Dudut. Nabangga si Ronaldo ng rumaragasang jeep. Kitang-kita ko kung paano tumilapon ng boyfriend ko sa kalsada.
Agad na nagkagulo ang mga tao sa labas at nanlumo at napasigaw din ako at patakbo akong lumabas ng fast food patungo sa kinakaroonan ng boyfriend ko. Doon ay nakita kong nakahandusay si Ronaldo face down, duguan at tila basag ang buong mukha niya. Agad namang lumapit sa akin si Johan at kinomfort niya ako. Ako naman ay hindi ko matanggap ang sinapit ng aking boyfriend. Ilang oras ang lumipas. Dineklarang dead on arrival si Ronaldo Papadudut. Sobra po akong nasaktan sa pagkawala ni Ronaldo. At the time ay mahal na mahal ko siya. At mahal din niya ako. Sabi nga ng mga kaibigan ko, Ronaldo is a perfect guy for me. Pero sa kasawiang palad ay agad siyang nawala sa akin. Nangihinayang ako kasi almost 1 year lang kaming naging magkasama. Papadudot matagal-tagal din bago ako nakamove on. 2 buwan ang lumipas at nakilala ko naman si Terence, ang bagong office mate ko noon. Ewan ko ba pero agad kaming nagkaroon ng instant rapport. Una ay naging magkaibigan kami hanggang sa 3 buwan ang lumipas ay nanligaw siya sa akin. Dahil naman sa mga efforts niya sa panliligaw sa akin, ay agad niyang nahuli ang puso ko, Papadudot. Agad kong pinakilala si Terence sa mga magulang ko bilang bagong boyfriend. As expected dahil sa karisma ng boyfriend ko, kaya nagustuhan siya ng mga magulang at kapatid ko. Pinakilala ko rin si Terence kay Johan at madaling nagkasundo ang dalawa. Papadudot tulad ni Ronaldo ay minahal ako ni Terence ng tunay. Katunayan, mas sinigitan pa niya ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng yumao kong boyfriend. Naging masaya ako sa piling niya at hinangad na sana siya na ang mapangasawa ko sa huli. Samantala isang araw ay nagpasya kaming mamasyal noon sa isang amusement park para mag-celebrate ng aming monthsary. Naging maganda naman ang takbo ng araw namin kaya nag-enjoy kami ng gusto. Gabi na noong nagpasya kaming umuwi. Dito na tayo maghintay sa jeep, sabi ko sa kanya habang nakaakbay sa akin ang boyfriend ko. Dito ba talaga ang hintayin ng mga PUV? Ang dilim kasi. You know, maraming mga kawatan ang nagkalat sa mga madidilim na lugar tulad ng kinakatayuan natin. Pag-aalala ni Terence. Kung sakali namang may mga kawatan sa paligid handa naman kitang ipagtanggol. Martial arts expert yata ang kasama mo. Pagmamalaki pa nito. Napangiti lamang ako pagkatapos ay isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Alam mo Wenny, ikaw ang pinakamagandang regalong ibinigay sa akin ng Panginoon. Maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko at minahal mo ko. Hindi kita makakalimutan. Wika pa ni Terence. Medyo nakaramdam ako ng kaunting kaba na hindi ko may paliwanag, Papadudot. Mamayang kaunti isang lalaking nakabonet ang lumapit sa amin. Tinutukan kami ng baril. Nagulat kami pero nagbanta sa amin ang holdupper na kung mag-iingay kami ay papatayin niya kaming dalawa. Pero hindi sumunod si Terence sa gusto ng holdupper at nagbuno pa silang dalawa. Hanggang sa nadinig ko ang alingaw-ngaw ng putok ng baril. Nag-hysterical ako pagkakita sa duguan at nakahandusay na katawan ni Terence habang tumakbo naman palayo ang holdupper. Agad naman ako nakatawag ng tulong at dinala si Terence sa ospital pero binawian din ito ng buhay pagkaraan ng 1 oras. Samantala habang nagdadalamhati sa pagkamatay ng boyfriend ko ay dumating naman si Johan para i-comfort ako. Wenny, please wag ka nang umiyak. Pero nagpatuloy lamang ako sa pagdadalamhati. Johan, mahal na mahal ko si Terence. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Diyos ko, bakit mo siya binawi sa akin? Niyakap ako ng mahigpit ni Johan sabay sabing, tumahan ka na Wenny. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang makalimot. Hindi kita iiwanan. Ako ang magiging sandigan mo.
Papadudot muli ay binawi sa akin ng tadhana si Terence. I was so devastated kasi mahal na mahal ko noon si Terence, kaya napakasakit sa akin ang biglaang pagkamatay niya. Inabot ng 6 na buwan bago ko tuluyang naramdaman ang pag-move on. Samantala, sinwerte naman ako sa trabaho at na-promote ako noon bilang manager. At that time ay hindi ako makapaniwala kasi at the age of 25 ay mapopromote ako sa mataas na posisyon na yon. Almost a year ang lumipas ay nakapundar ako ng bahay. Noon ay nakilala ko naman si Erwin, ang naging foreman ng ipinapatayo kong bahay. Papadudot mabait si Erwin. Bagamat undergrad ng high school siya, ay kinakitaan ko siya ng pag-asenso dahil na rin sa hardworking siya. Dahil sa mga katangiang yon ni Erwin ay nahulog ako sa kanya. Habang tinatapos yung bahay ay nanligaw siya sa akin. Then after matapos ang bahay ay doon ko na siya sinagot. Papadudot sobra ang katuwaan ko noon dahil malakas ang kumpiyansa ko noon na si Erwin na ang perfect guy for me. At hindi naman ako nagkamali dahil ipinakita at pinaramdam sa akin ni Erwin na talagang mahal niya ako. Kaya sabi ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong mapangasawa. Ngunit isang gabi isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na magaganap. Dumalaw si Johan noon sa bahay namin at inaya siya ng mga magulang ko na doon na maghapunan. Nagpaunlak naman si Johan at masaya kaming kumain. Nang biglang may tumawag sa cellphone ko. Nang sagutin ko ay narinig ko sa kabilang linya ang mama ni Erwin. Umiiyak. Bakit po kayo napatawag at saka bakit po kayo umiiyak? Tanong ko sa nanay ni Erwin. That time ay kinabahan na ako para sa aking boyfriend. Wenny, si Erwin, na-aksidente. Wala na ang anak ko. Pag-amin ng nanay ng boyfriend ko. Pagkatapos ay narinig kong muling humaguluhol ang matanda. Nanginig ang buong katawan ko. Nanlumo sa aking narinig. Sa isang iglap, ang masayang hapunan ay napalitan ng pighati. Ano po nangyari sa kanya? Bakit po siya na-aksidente? Halos hysterical na tanong ko. Pagkatapos ay napahagulhol na ako. Lumapit naman sa akin sina Johan at ang mga magulang at kapatid ko. Nahulog siya sa building na pinagtatrabahuhan niya. Dead on arrival siya sa ospital. Sagot ng nanay ni Erwin. Kung gusto mong pumunta rito, ite-text ko sa iyo ang address ng chapel ng pagbuburulan ng anak ko. Sige po, pupunta po ako dyan. I-text niyo po sa akin ang address at pupunta po ako kaagad dyan. Hintayin niyo po ako. Huli kong nasabi sa matanda dahil hindi ko na kaya pang magsalita dahil sa sobrang pighating nararamdaman ko. Papadudod for the third time ay muli akong namatayan ng boyfriend. Sobrang devastated naman ako dahil sa nangyari. Iyak ako ng iyak noon at umaasa ako noon na panaginip lamang ang lahat. Pero wala na talaga si Erwin. Ang masakla pa ay sa kanya ko ibinigay ang sarili ko. Buong akala ko noon kasi na siya na talaga ang nakatakda para sa akin. Pero mali ako. Iniwan din niya ako pagkatapos ng ilang buwan naming relasyon. Samantala ilang buwan ang lumipas, pagkamatay ni Erwin ay may dumating pang mga boyfriends sa akin. Sina Ivan at Chris. Pero lahat sila ay hindi rin nagtagal dahil iniwan din nila ako matapos magkandamalas-malas ang buhay nila. Siyempre wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak na lamang. Dahil sa sobrang frustrations. Buti na lamang at naroon ang best friend kong si Johan na palaging handang umagapay sa akin sa oras ng aking pag-iyak. Papadudot pagkaraan ng ilang buwan pagkatapos ni na Ivan at Chris, ay marami pa ring lalaki ang nanligaw sa akin pero lahat sila ay minamalas ang buhay. Hindi ko alam kung bakit ganon ang nangyayari pero malakas ang kutob ko noon. Na hindi yon coincidence. Samantala nagkaroon ako noon ng panibagong boyfriend, si Jaime.
Boss ko at mataas ang katungkulan sa pinapasukan kong kumpanya. Although almost 20 years ang tanda niya sa akin ay hindi ko yon alintana. Kasi nga ay napaibig niya ako. At that time ay mahal na mahal ko si Jaime at siya na ang pinapangarap ko noong mapangasawa. At hindi naman ako nagsisi dahil bigay todo siya sa pagmamahal sa akin. Pero papadudot madalas ay kinakabahan na ako sa pupwedeng mangyari kay Jaime dahil sa pagmamahal niya sa akin. Naging paranoid ako. Palagi kong inaalam ang kanyang kinakaroonan. Palagi ko rin siyang inaalalahanang mag-ingat lalo na't marami na akong boyfriend na nagbuwis ng buhay nang dahil sa pagmamahal nila sa akin. Pero so far naman ay wala namang nangyari kay Jaime at tumagal ng 7 months ang relasyon namin. Hindi naman siya minalas kaya nasabi ko sa aking sarili na baka siya na ang nakatakdang lalaki para sa akin. Samantala isang gabi ay naghahanda ako sa 8 months na rin namin ni Jaime. Ayon sa nabalitaan ko ay magpo-propose na sa akin ng kasal ang boyfriend ko. Kaya naman sobrang excited ako noong gabing yon. Bumili pa ako ng magandang damit at pinakiusapan ko pa ang aking kapatid na si SP na makeup artist na pagandahin ako sa special occasion na yon. Habang nasa kwarto ay nagkwekwentuhan lamang kami ni SP. SP, excited na ako. Sana eto na yung matagal ko nang pinakahihintay. Ang sabi ko habang kinikilig dahil ini-imagine ko na noon ang eksena sa pagitan namin ni Jaime oras na mag-propose na siya sa akin ng kasal. Sa dinami-rami ng mga nanliligaw sa iyo sa 50 years old ka pumatol, natatawang wika ni SP. Sa totoo lang, noong malaman ng pamilya ko na matanda ang boyfriend ko, ay nakarinig ako ng pagtutol mula sa kanila. Lalo na sa kapatid kong mapang-asar. Pero eventually dahil sa mabait naman si Jaime at charismatic, kaya agad niyang nahuli ang loob ng mga magulang ko. Kahit din si SP, botong-boto siya kay Jaime. Pero minsan yon ang pinambabala niya sa akin kapag trip niyang mang-asar. Ano ngayon kung mas matanda siya sa akin ng 20 years? Age doesn't matter, di ba? Sabi ko na lamang. Maya-maya ay nagsalita ulit ang aking kapatid. Sana lang at tumagal kayong dalawa ni Jaime. Uy, ano ka ba SP? Nakakakilabot naman yung sinabi mo. Saway ko sa kanya. Totoo, kinabahan ako noong sabihin yon ng kapatid ko. Ate, hindi ka ba natatakot na baka tulad ng mga naging jowa mo mawala rin si Jaime? Hindi ko na hinayaang tapusin pa ni SP ang kanyang sinasabi dahil agad na akong nagsalita papadudot. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Kasi ate, sa totoo lang nawiwirduhan na ako sa sitwasyon mo. Lahat ng mga naging jowa mo nadededs. Seryosong wika pa ni SP. Nagkataon lang yun. Sabi ko pampalakas ng loob. Maya-maya ay may sinabi si SP na nawirduhan ako. Ate, meron akong gustong makita sa iyo kung okay lang. Nagtaka ako sa sinabi ng kapatid ko. Bakit? Na bang gusto mong makita sa akin? Total naman pareho tayong babae at magkapatid tayo. Hubarin mo yan. May titignan lang ako. Hubarin mo yung panty mo, ang sabi pa ni SP. Nung una ay tumutol ako sa gusto ng kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gusto niyang makita sa katawan ko. Pero dahil sa insisting si SP ay napapayag na rin ako para matapos na. Oh my God! Sabi ko na nga ba? Naibulalas pa ni SP. Lalo akong nagtaka sa pagkagulat ng kapatid ko. O bakit? Anong problema ha? Nag-aahit ka ba ate? Diretsahang tanong niya sa akin. Hindi ganyan na talaga yan. Hindi ako masyadong tinutubuan ng buhok sa maselang parte ng katawan ko pag amin ko. Kaya pala namamatay ang mga jowa mo kasi panot yan. Napatingin ako kay SP. Akala ko ay nagbibiro siya pero nang tingnan ko ang reaksyon niya ay tila worried siya sa akin.
At ano naman ang koneksyon nito sa pagkamatay nila? Curious kong tanong. Natatandaan ko kasi yung sinabi ni Lola Tentay na ang isang babae kapag sobrang manipis o panot ang buhok na nasa ibabae, mamalasin daw ang sino mang lalaking magiging jowa niya. Maaari daw manganib ang buhay ng lalaki or worse, mamatay. Revelasyon ni SP. Na-speechless ako sa aking narinig. Parang natatandaan ko na may kasabihan ng mga matatanda tungkol sa manipis o panot na buhok sa maselang parte ng katawan. Tulad na lamang yung mga nangyari kina Ronaldo, Terence at Erwin, maya-maya ay nasabi ko sa kanya, isama mo na rin yung mga manliligaw mo. Tingnan mo sina Ivan Chris, pati si Manny. Lahat sila minalas. Ang buhay ng manligaw sila sa'yo. Sa tingin mo ba coincidence lang yon? Hindi no, pagpapatuloy pa ni SP. Ay nako SP, kasabihan lang yun ng mga matatanda. Hindi totoo yun. Sabi ko habang pinalalakas ko na lamang ang aking loob. Sana lang ate hindi totoo ang kasabihan ha. Pero sa mga nangyayari sa mga lalaking na involved sa iyo mukhang maniniwala na ako sa kasabihan. Hirit pa ni SP sa akin. Papadudod pagkatapos kong malaman kay SP ang kasabihan dati ng mga matatanda, ay bumagabag na yon sa isipan ko. Kaya yung excitement ko sa proposal ni Jaime ay napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Habang nagdi-dinner kami ay napansin ni Jaime na matamlay ako kaya naaalarma siya at tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Tumango lamang ako noon bilang tugon. Maya-maya pagkatapos ng dinner ay may inabot si Jaime at ibinigay yon sa akin. Wenny, heto tanggapin mo. Napatingin ako sa maliit na lagayan ng singsing. Doon ay binuksan niya at tumambad sa akin ang isang diamond ring. Wenny, will you marry me? Tanong niya sa akin. That time ay kinakabahan pa rin ako. Ayoko matulad si Jaime sa mga lalaking minahal ko kaya hindi ako nakasagot sa tanong niya dahil inaalala ko ang kaligtasan ng taong mahal ko. Napansin ni Jaime ang aking discomfort kaya muli siyang nagsalita para kumbinsihin ako na tanggapin ko siya bilang asawa niya. Matagal kong pinag-isipan ito. I know maiksi pa lang ang 8 months pero sigurado na ang puso ko na ikaw na ang babaeng pinakahihintay ko. Mahal na mahal kita, Wenny. Sana tanggapin mo ako. Nangangako naman ako na magiging mabuti akong asawa sa iyo. Paliligayahin kita sa abot ng makakaya ko. Naiyak ako sa mga sinabing yon ni Jaime. Bahagyang nawala ang takot na nasa puso ko. Kaya isang desisyon ang aking ginawa. Oo, tinatanggap ko. I will marry you. Gusto kitang mapangasawa. Niyakap ako ni Jaime at hinalikan. Gumanti rin ako ng halik sa aking fiancé. Nakaramdam ako ng saya sa aking puso dahil na rin sa mapapangasawa ko ang lalaking pinakamamahal ko. Pero papadudot yung kasiyahan namin na yon ay panandalian lamang dahil noong oras na yon ay biglang nahirapang huminga si Jaime. Nangisay at nawala ng malay. Napasigaw ako at humingi ng tulong. Agad naman akong tinulungan ng mga staff ng restaurant at isinugod si Jaime sa ospital. Pero diniklara siyang dead on arrival nang makarating sa ospital. Papadudot doon ay sobra na naman akong nagdalamhati sa pagkamatay ni Jaime. Naisip ko rin yung sinabi sa akin ng kapatid kong si SP tungkol sa kasabihan ng mga matatanda tungkol sa maselang bahagi ng katawan ko. Doon ay nakaramdam ako ng guilt at sinisisi ko noon ang sarili ko sa mga nangyari. Pero to the rescue ang best friend kong si Johan at pinaniwala niya ako na hindi ko kasalanan ng lahat. Na hindi totoo ang kasabihan. Dahil doon ay muli ako nagkaroon ng panibagong boyfriend, si Roger, isang negosyanteng Chinese.
Tulad ng dati, minahal ko din siya. Pero wala pang ilang buwan ay nagkandamalas-malas na ang buhay niya. Nariyan ang pagkalugi ng kanyang negosyo at paglobo ng kanyang utang sa bangko. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na naglason si Roger sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng muriatic acid. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako nag-entertain ng manliligaw at ni minsan ay hindi na ako pumasok sa anumang relasyon. Masasabi kong nagka-phobia na ako, Papa Dudut. Ayaw kong may magbuwis pa ng buhay. Sa kabilang banda, habang nagluluksa ako sa pagkamatay ni Roger ay lumapit sa akin si Johan para i-comfort ako. Pero nag-decide na akong ipagtapat ang lahat sa aking kaibigan. Johan, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nagkamalas-malas ang buhay ni Roger. Malas ako sa buhay niya, ang sabi ko. Huwag mong sabihin yan, hindi ka malas. At saka may malaki ng utang si Roger bago pa naging kayo. Kaya wag mong sisihin sa'yo ang mga kamalasan niya sa buhay. Wika niya ng pagtutol sa mga sinabi ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit namamatay ang lahat ng mga lalaki nagmamahal sa akin? Sa tingin mo ay coincidence lang yun? Napatingin lang sa akin si Johan. Alam kong naguguluhan siya sa mga sinasabi ko. Johan, may ipagtatapat ako sa'yo. Malas ako. Hindi coincidence yung pagkamatay ng mga lalaking nagmamahal sa akin. May sinabi sa akin si SP tungkol sa isang kasabihan ng mga matatanda. Masyadong personal pero lahat daw ng babaeng ganon mamalasin daw at mamamatay ang mga lalaking magmamahal sa kanya. Pagtatapat ko. Pero tumutol si Johan sa aking sinabi. Hindi ako naniniwala doon, Wenny. Kasabihan lang yun ng mga matatanda. Kasi kung totoo yun, edi sana matagal na ako namatay. Sa sinabing yun ni Johan, ako naman ang naguluhan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Matagal na kitang mahal, Wenny. Hindi lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Matagal ka nang espesyal sa akin. Sa totoo lang ay nung mga bata pa tayo, in love na ako sa'yo. Kaya kung totoo man ang sinasabi mong pamahiin, edi sana matagal na akong patay. Kaso hindi, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ako. Pag-amin ni Johan sa akin. Ngayong alam mo na na mahal kita, sana wag mong isiping nag-iisa ka sa mga pag-iyak mo. Karamay mo ko. Palagi akong narito para sa'yo. Hinding-hindi kita iiwanan. Hindi, Johan. Ayaw kong madamay ka sa mga kamalasang dala ko, pagtutol ko. Ngunit agad na tinutulan ni Johan na malas ako. Hindi totoo yan. Hindi pahihintulutan ng Diyos na habang buhay may dalang malas ang isang tao. Nagkataon lang siguro na namatay ang mga lalaking nagmahal sa iyo. Kasi hindi silang nakatadhana para sa iyo. Wenny, malakas ang kutob ko na tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Alam ko ikaw ang Miss Right at ako naman ang Mr. Right mo. Sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa iyo, Ania. Napaiyak na lamang ako sa mga sinabi ng aking best friend. At para mahimasmasan ako ay isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Hindi ako nagmamadali, Wenny. Alam ko na sa panahon ngayon ay nasa stage ka pa ng pagdadalamhati. Pero tandaan mo, narito lang ako at handa kitang tulungan na lumimot. Handa kitang saluhin sa lahat ng mga pagdurusa mo. Handa kong ialay sa iyo ang buhay ko. Ganyan kita kamahal. Pahayag niya sa akin. Papadudot doon ay nagulat ako sa pagtatapat sa akin ni Johan na mahal niya ako. Ginawa niya ang lahat para makalimutan ko ang lahat ng pait na nararamdaman ko sa buhay pag-ibig ko. Minahal niya ako. Nanligaw siya sa akin at dahil sa tinitibok na rin siya ng puso ko ay sinagot ko na rin siya. Mahigit 1 taon ang lumipas simula noong maging kami ni Johan ay hindi siya na-aksidente o napahamak. Pero kapansin-pansin ang kamalasang dumarating sa buhay niya. Tulad ng pagkasibak niya sa trabaho at sa pagkalugi ng negosyo ng kanyang mga magulang.
Ngunit nanatiling matatag si Johan at ipinakita niya sa akin na kaya niyang suungin ang anumang pagsubok na dumarating sa buhay niya. Pero natapos din ang unos sa buhay ni Johan. Doon ay inaya niya akong magpakasal na siya ko namang tinanggap. May 6 na buwan din ang naging preparasyon pero nang dumating ang araw ng kasal namin ay hindi ko inaasahang biglang magbabago ang isip ko. Ate Wenny, saan ka pupunta? Bakit hindi ka pa nagbibihis ng wedding gown mo? Ilang minuto na lang at aalis na tayong papunta ng simbahan. Natatarantang wika pa ni SP sa akin. Walang kasalang magaganap, SP. Umatras na ako. Naibulalas ko. Yon ang aking naging desisyon dahil sa loob ng 6 na buwang relasyon namin ni Johan ay nasaksihan ko ang mga kamalasang dumating sa kanya. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Nakukonsensya na kasi ako noon, Papa Dudut. Ate naman, 6 months yung naging preparation sa kasal ninyo ni Johan. Tapos sa atras ka lang. Paano na mga guest ninyo? Paano na si Johan? Tiyak na naghihintay na yun sa simbahan, oh. Pagtutol pa ni SP sa aking desisyon. Napag-isip-isip ko na baka malasin lang si Johan kapag pinakasalan niya ako. Ayaw ko siyang mamatay. Mahal na mahal ko siya. Naiiyak kong wika. Ayaw ko may mangyaring masama sa kanya. Ikamamatay ko yun. Ate, hindi mo ba naisip kung gaano masasaktan si Johan sa gagawin mo? Tanong sa akin ng aking kapatid. Umiiyak akong tumingin sa kanya at nagsalita. Mas mabuti nang masaktan siya, SP, kesa sa mamatay siya tulad ng mga lalaking nagmahal sa akin noon. Napabuntong hininga si SP. Ano na ngayon ang balak mo? Pupunta muna ako sa probinsya natin sa Pangasinan. Doon muna ako lalagi. Alam ko na maraming magagalit sa akin. Sina nanay, tatay, mga magulang ni Johan. At maging ang taong pakakasalan ko pero wala akong magagawa. Mabuti na rin yun kesa sa mapahamak ng dahil sa akin si Johan. Paglalahad ko. Saglit na nanaig ang katahimikan kay SP habang pinapanood akong umiiyak. Maya-maya'y nagsalita na rin siya. Ate, mag-isip kang mabuti ha, bago ka gumawa ng desisyon. Buo na ang desisyon ko, SP. Ngayon ikaw na ang bahalang magsabi kina nanay at tatay. Aalis na ako. At yun na nga, umalis na ako papunta sa Pangasinan. Samantala habang nasa biyahe ay nagpa siya akong tumawag doon kay Johan na nooy nag-aalala na sa akin. Doon ay inamin ko na ang katotohanan. Siyempre labis ang pagdadalamhati ng aking fiancé. Nasaktan ang puso ko pagkarinig na umiiyak siya sa kabilang linya. Akala ko ba mahal mo ko? Tanong niya sa akin. I'm sorry pero ayaw lang kitang madamay sa mga kamalasang dala ko. Ayaw kong mamatay ka ng dahil lang sa akin. Naiiyak kong sabi. For God's sake naman, hanggang ngayon pa rin ba naniniwala ka sa kasabihang yon? Hindi yun totoo, Wenny. Sana kung totoo yun, matagal na akong patay. At kung totoo yun, hindi na sana ako umabot ng 1 taon simula nang maging tayo. Naibulalas ni Johan habang humahagulhol. Tapatin mo nga ako? Mahal mo pa ba ako? Sa puntong yon ay napaiyak na rin ako. Oo, mahal kita. Kaya nga masakit sa akin tong gagawin ko eh. Sagot ko. Kung ganun pala bakit mo ko sinasaktan ng ganito? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang hindi siputin ng kanyang bride? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang mapahiya sa mga tao dito? Hindi mo ba alam kung gaano kahapde sa puso ko itong ginagawa mo? Patuloy sa paggargal ang boses ni Johan dahil bagsak na ang kanyang kalooban. Pero wala akong ibang masabi sa kanya kundi sorry lang. Wenny, please, for the last time sasabihin ko ito sa iyo. Kung gusto mo pa akong makitang buhay, sumipot ka dito sa simbahan at pakasalan mo ko. Kung hindi ka sisipot ay magpapakamatay ako. Pagbabanta nito. Gusto mo ba akong maisama sa listahan ng mga lalaking nagmamahal sa iyo na namatay na? Sige, sabihin mo lang.
Agad ako nagpanik sa aking narinig. Wala akong pakialam noon kahit na nagtitingin na sa akin ang ibang pasahero ng bus. Hindi mo magagawa yan, kilala kita. Ngunit nagmatigas si Johan sa akin. Wenny, handa akong mamatay para sa babaeng mahal ko. Pagkatapos noon ay pinutol na niya ang tawag. Papadudot na pag-isip-isip ko noon na baka madamay siya sa kamalasang dala ko kaya ako siya hiniwalayan. Ginawa ko yon alang-alang sa kapakanan ni Johan. Hindi ko kayang makitang minamala si Johan ng dahil lamang sa akin. Pero papadudot kahit nahiwalayan ko siya, ay nakakapit na ang kamalasan sa taong nagmamahal sa akin. Nabaliw si Johan dahil sa pag-iwan ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya nakayanan at nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa building. Papadudot sobra ako nagdalamhati noon dahil si Johan na minahal ko ng buong puso ay matutulad din pala sa mga lalaking minahal ko noon na minsang minalas at namatay. Papadudot simula noon ay sinumpa ko na sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako muling iibig pa. Kaya heto ko ngayon, magpapakatandang dalaga na lamang. At para hindi ako malungkot ay nag-ampon na lamang ako ng 2 bata na siya kong inaalagaan. Papadudot maraming salamat sa pagkakataong ito. Hindi ako maasang mai-ere ito pero kung sakaling mapili po ninyo ay thank you in advance. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Wenny. Nakakalungkot ang totoong istoryang binahagi sa atin ni Wenny. Maraming trahedya at kung ikaw ang nasa katauhan niya ay baka mabaliw ka lang dahil lahat ng lalaking minahal mo ay minamalas. Pero mga kaibigan, totoo ba ang malas? Normal lang sa atin na kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay natin ay ina-associate natin yon sa kamalasan. Nagkalat din ang mga kasabihan at pamahiin na kapag hindi mo sinunod ay mamalasin ka. Pero ayon naman sa iba ay walang malas sa mundo. Sadyang maraming bagay lang talaga ang hindi para sa iyo. Totoo man ang malas o swerte ay huwag nating idepende sa mga ito ang buhay natin. Madalas kasi ay nasa tao lang yan kung paano niya titingnan ng isang bagay. At siguro kaya ka binibigyan ng pagsubok sa buhay ay may pagkukulang ka sa gawa o pagkukulang sa pananampalataya mo sa Panginoon. Walang malas kung mananalig ka lamang sa Kanya. Ang advice na ito ay para po sa lahat ng ating mga tagapakinig ha. Muli, nagpapasalamat kami sa kwentong ibinahagi sa atin ni Wenny at sana'y maging payapa na ang iyong kaisipan at tanggalin mo na sa iyong isipan ang salitang malas. Live your life to the fullest at huwag ka nang mag-alala. Dahil nandyan naman ang 2 mong anak, mga magulang at kapatid at mga kaibigan mong handang magpasaya sa iyo. Ipagdarasal namin na sana'y maging maayos na ang lahat sa iyong buhay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya Horror para po sa mga araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Yan po ay nasa Kaistorya Horror YouTube channel. Likewise, ang aming weekly posting po ng aming Gian Gianna Vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na kayo sa aming personal vlogs ng aking mga kambal, sa amin ni Jem at ni Kite. Sana po ay mapanood nyo kami sa Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa aming mga subscribers. Kami po ay natutuwa sa dumadagdag na mga viewers ng aming Gian Gianna Vlogs. Salamat po sa inyo.